Isa siyang dating bilanggo na lumipat sa profesional na boxing sa edad na 30. Isang lalaking walang naniwala at walang nag-asang magtatagal siya. Na walang nag-asang magtatagal siya. Pero noong ika-15 ng Mayo, taong 1975, pumasok si Ron Lyle sa Las Vegas Convention Center at pinahirapan ang pinakamahusay na boksingero sa kasaysayan. Isa sa pinakamahirap na gabi niya bilang kampiyon. Si Ron Lyle ipinanganak noong Pebrero 12, 1941 sa Dayton, Ohio. Ang pangatlo sa 19 na magkakapatid. Lumaki siya sa Denver, Colorado. Noong kabataan niya, napasama siya sa masamang barkada. Noong 1961, unang beses akong nasangkot sa rambol ng gang, alam mo yon? At may isang lalaki na nasaktan. At ako ay nahuli. Malas. Mga kasama, pinadala ko sa kulungan para sa kasong second-degree murder. Alam mo, syempre, sinubukan akong kasuhan ng first degree, pero napatunayan akong guilty sa second degree. Alos hindi siya nakalabas ng buhay. Pagdating niya, sinaksak siya ng kasama sa selda sa tiyan at naiwan sa mesa ng operasyon ng 7 oras at kalahati. Sabi ni Lyle, pinirmahan na ng doktor ng kulungan ang kanyang death certificate. Pero may isang doktor na tumangging sumuko. Nasaksak ako, alam mo na. Anong ibig mong sabihin na nasaksak ka? Huwag mong itapon sa negoa. Sumuko. Pagkatapos na nandito ka, alam mo na. Hindi ba doon pinirmahan ng doktor ng kulungan ang death certificate mo? Isa sa kanilang gumawa nun. Pero si Dr. Tangsu hindi sumuko. Siya lang ako ay. Dumudugo ako sa loob. Binuksan nila ako. Pero hindi mahanap ang arterya dahil sa dugo. Binigyan ako ng mga 36 na blood transfusions. At ipinadala siya sa solitary confinement para makabawi siya. 90 araw sa solitary confinement na walang iba, kundi mga sulat mula sa bahay. Sa selda na yon, may nagbago. Nagsimula akong mag-ehersisyo tulad ng push-ups, squats, sit-ups at toe raises. At umabot ako sa puntong kaya akong gumawa ng 1,000 push-ups sa loob ng 1 oras. Alam mo, doon ko napagdesisyonan na gusto kong maging nag-iisang kampiyon sa mundo. Alam mo, nakita ko ang sarili ko bilang kampiyon ng mundo. Nang si Lyle ay nakalayas sa parole noong 1969, siya ay 28 taong gulang. Meron siyang pangangatawan na parang isang tren ng kargamento at marami siyang gustong patunayan. Ipinaalala niya sa akin ang kalaban niyang Ruso. Alan, ipapakita. Si Townsend ay naging profesional sa edad na 30 at nanalo sa unang 19 niyang laban. 17 dito ay knockout. Gamit ang malakas na kanang suntok na nagpukaw ng pansin sa heavyweight division. Natalo ni Lyle si Jimmy Ellis na may record. Tinalo niya si Jimmy Ellis. Pinalo niya si Oscar Bonavena. Knockout niya si Buster Mathis. At noong Mayo ng 1975, may record siyang 30 panalo. 2 talo, 1 tabla at 21 knockout. Nakuha na ni Ron Lyle ang tanging gusto niya. Isang pagkakataon para sa di mapag-alinlangan ng titulo sa mundo ng heavyweight. Kailan, paano siya naging pro-boxingero? Si Muhammad Ali ang di mapag-aalinlangan ng kampeon sa mundo ng heavyweight. Kagagaling lang niya sa Rumble in the Jungle. Doon niya dinurog si George Foreman sa Zaire. May mensahe siya kay Ron Lyle. Makikita mo ako ngayong gabi na literal na tatalunin ko siya. Maaring manalo siya ng 2 o 3 rounds sa unang 5 rounds. Pero pagkatapos ng 5 rounds, siguradong pagod na siya. Pabor sa kanya ang mundo ng boxing. Pero dati pa narinig lahat ito ni Lyle. Sabihin mo na paano mo lalabanan si Ali. Una, Howard, hindi ko talaga siya papatayin. Alam mo yan. Ron Lyle, Hindi pa siya nabigyan ng pagkakataon kahit kailan. Ngayon, sa harap ni Muhammad Ali, wala siyang nakikitang dahilan para maniwala sa kanila. Sinubukan ni Ali na akitin si Lyle sa bitag ng rope-a-dope. Pero tumanggi si Lyle na kumagat sa pain. Inalis niya ito sa lubid at ibinalik sa gitna ng ring. Maraming tagumpay ang nakuha niya laban kina Jimmy Ellis at Oscar Boldavina, Luis Perez. Faster ring. Sinabi sa akin ni Lyle, kung matatandaan mo sa panayam na ginawa ko sa kanya kanina, ito ang balak niyang gawin. Si Ali ay isang depensibong boksingero, sabi niya, at hindi niya uubusin ang lakas niya laban sa akin. May sense ba? Tandaan ang sinabi ni Ali. Kahit manalo siya sa 3 sa 5 rounds, pero pagsapit ng 8 round, dapat wala na siya. O, tingnan natin. Isang beses lang naging mas mabigat si Ali sa Tokyo, Japan. Tandaan, 5-point must system ang gamit sa pagmamarka. 3 hurado ang nagmamarka. Walang saying referee sa pagmamarka. At ang referee
ay si Ferd Hernandez. Ang mga tagapuntos at hurado, Johnny, gumawa ng biglaang desisyon. Ngayon, lahat ng dayuhang sumisigaw ng, "Tirahin mo siya, champ." Ngayon makikita ko si Ali ay nasa sulok gamit ang rope-a-dope na taktika. Si Lyle ay nakasandalang sa kanya, hindi sumusuntok gaya ng ginawa ni George Foreman noong naubos ang lakas niya. Huwag kalimutan, sinabi ni Ali na tatapusin niya si Lyle sa pagitan ng 2 minuto 35 at 2 minuto 43 ng ikawalong round. Sa ngayon, hinihintay ni Muhammad ang tamang oras, ngunit hindi rin nauubos ang lakas ni Lyle. Piliin mo ako. Piliin mo ako at umalis. Piliin mo ako at piliin at umalis. May mikropono tayo kay Angie Dundee, ang tagapagsanay ni Ali. Sa pagitan ng rounds, tuloy-tuloy pa rin. Maririnig ninyo ang sabi ni Dundee sa kanyang kampyon. Mabilis na kanan mula kay Ali. Iyon ang una niyang solidong suntok ngayong gabi. Diyos ko, nagpakawala si Ali ng right lead. Oo, ayan na sila. Kinatamaan nila ako. Diyos ko! Kakaibang tindig para kay Ali. Hindi siya sumayaw na yung gabi. Ang kaliwang paa ay nasa unahan ng kanang paa. Bagong klase ng laban ito para kay Ali sa ngayon. Mapapaisip ka kung napapatawa ba siya o hindi. Iba rin ang laban na yon nung araw sa San Diego laban kay Kenny Norton. Nanabali ang panga niya. Ito ay aksyon sa ikalawang round. Si Ali ay nakaputing trunks. Sa dulo ng ikalawang round, halos di pa sumusuntok si Ali. Si Lyle ang nagpasimula ng pagdurugo ng ilong ni Ali at si Bundini, hindi tumitigil sa pagsigaw kay Ali na dumikit sa kanyang kalaban. Inihanda ni Ferrara si Lyle ng perpekto. Sa rounds 3 at 4, nagpakita siya ng tiyaga, disiplina at hindi nahulog sa bitag ni Ali. Kinakausap ni Ali si Lyle, tinutukso siya. Makikita mong nakabukas ang bibig niya, may bahadyang ngisi sa labi. "Diyan ka lang, pare!" Naisip ko kung gaano kakonsentrado si Lyle sa paghahanda niya para sa laban na ito. Hayagan namin na pag-usapan, gaya ng alam mo kung simula pa lang ay kasama ka na namin sa programa. Ang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan, ang tagapangulo ng Lupon at iba pa. Ngayon, ay may mabibigat siyang bagong kaso na didinggin sa Mayo 20. Pagtatapos ng round, si Lyle ay pilit lumalaban, sumusugod gamit ang kanang kamao. Walang duda, si Lyle ay walang. Ikatlong round ng laban, live sa inyong mga tahanan mula sa Las Vegas Convention Center. Si Ali ay nagtatanggol laban kay Ron Lyle, isang heavyweight na laban. Si Ali ay tuloy-tuloy na kinakausap siya simula pa lang ng laban. Round! Pagtatapos ng round! Sa pagtatapos ng round, hindi tumatama, pero tuloy-tuloy ang jab. Si Ali ay patuloy pa rin nakatakip pa rin ang mga kamao nasa harap ng muka. Tandaan, nagdugo ang kanang butas ng ilong ni Ali sa unang round. Walang tunay na pinsala, pero dumugo. Simula noon ay natigil na yon. Wala nang dugo. Apat. At siya ang naganda kay Lyle at nagbigay ng mga taktika para sa laban na ito kay Ali. Para kay Ali, wala pang galaw ng paa. Galaw! Pare Bundini, kahit maingay siya at anuman gawin niya laban sa kampyon, kailangan mong manatili. Oras, ibig sabihin gamitin mo yon. Kaliwa.
224 si Ali. Nagtataka ka kung gaano karaming stamina ang meron siya sa timbang na yan. Aminado siyang wala siya sa kondisyon laban kay Wetzler sa timbang na 223. Ang mga tao dito sa paligid naghihintay na sumabog si Ali. Nangyari na yun minsan sa unang round ng Laban. Sa rounds 5 at 6, nahanap ni Ali ang kanyang ritmo at ipinakita ang Ali Shuffle. Kalmado pa rin si Lyle at nakakakonekta siya ng malalakas na kanang suntok sa ulo at katawan. Hanggang sa puntong ito, maring ituring na bayani ng laban si Chicky Barrera. Malapit lang si Dundee sa kanya, kay Muhammad Ali. Ngayon, nasa sulok na si Ali. Pero hindi mo makikita ang pagwawala ni Lyle gaya ng nakita mo kay Foreman. 6. Dapat iwasan ni Ali na may lantad sa kaliwang hook ni Lyle. Sa karera ni Ali, mahina siya sa kaliwang hook at pinabagsak ni Henry Cooper gamit ito. Sa unang pagkakataon, naging matamlay at nakadismaya ang laban. Nakakadismaya sa puntong kakaunti lang ang ipinakita ni Ali, kung meron man, pero matalino ang tactical na laban ni Ron sa ika-7 round. Huminto si Ali sa pagsayaw at bumalik sa depensa habang umaabante si Lyle. Nakaisa pa siya ng malakas na kanan at mas kumpiyansa ngayon. Mahigpit na sinunod ni Lyle ang estratehang sinabi niya sa atin. Hindi nasulod ni Ali ang kanyang plano. Hindi niya nagamit ang lubid. Ang rope-a-dope na yon ay alaala na lang ngayon dahil hindi papasok si Lyle at uubusin ang lakas niya kapag si Ali ay nasa lubid. Kaya naging tactical ang laban na para sa marami sa inyo ay marahil nakakadismaya. Para sa akin, kung puris ang pananaw sa boxing, interesante ang laban. Si Ali ay nagtatakip na ngayon habang hinahabol siya ni Lyle. Mukhang lumalakas ang kumpiyansa ni Lyle sa tingin ko. Ang ika-8 round ang siyang inihula ni Ali na mapapatigil niya si Lyle. Lumabas siya at ibinuhos ang lahat. Pinatama niya ang kanyang pinakamagagandang kombinasyon ng gabi. Pero tiniis ni Lyle ang atake at nagpatuloy sumulong. Hindi natupad ang hula. 35 at 243 o mga ganoon sa round na ito. Ngayon, bumubukas na siya. Tinatangka niya makuha ito. Si Lyle ay malakas, kayang tumanggap ng suntok. Nung natalo siya ni Jerry Quarry, ibinigay niya lahat at malakas din sumuntok si Quarry. Sabi niya, napagod na lang ako kakatingin na lumalapit pa rin siya. Mas maganda ang puntos ni Ali sa round na ito. Ritmo, composure, at mga kanang suntok sa katawan. Si Ali ay direkta sa itaas natin sa sarili niyang estilo. Sa katawan. Soon! Patatakbuhin nilang oras buong round dahil sa isang hula. Nahuli ni Alay si Lyle sa huli. Nahuli na naman siya ni Ali ng kanan nang wala sa balanse si Lyle. Ali, ito ay. Kamanga-manga makitang dalawang lalaking ito sa ika-8 round. Countdown na ng round. Hindi pinagpapawisan ang mga binti ni Ali, samantalang si Lyle ay basang-basa ng pawis sa buong katawan. Pinagpapawisan ang itaas na katawan ni Ali, pero hindi kasing dami ng kay Lyle. May isang sandata si Ali na mukhang hindi mapigilan ni Lyle at yon ang right lead. Tandaan sa boxing, mula sa maraming posisyon, ang right lead ay delikadong suntok dahil mas mabagal itong tumama kumpara sa kaliwa, na bonus na suntok. Hindi niya mapapatumba si Ron Lyle gaya ng inaasahan. Ilalagay ni Ali ang paa ng taong ito. Iyan ang magpapapagod kay Lyle gaya ng inaasahan. At alam niyo ng mga tao, reaksyon nila yan. Kailangan kong sabihin,
Kahit patuloy na kinakausap ni Ali si Lyle, kinakausap niya siya ngayon. Wala siyang ginagawa. At mukhang pagod siya. Sa round 10, halatang pagod si Ali at kaunti lang ang kilos niya, habang si Lyle ang nanatiling may kontrol. Pagkatapos ng 10 rounds, lamang si Lyle sa 2 scorecards at tabla ang isa. 5 rounds na lang ang natitira. Tunay na nanggangganib si Ali na mawala ang kanyang titulo dahil sa... Pagsimula ng 11 round, tinamaan ni Ali si Lyle ng malakas na kanang suntok, kaya napasandal ito sa lubid. Pinakawalan ni Ali ang sunod-sunod na mga suntok sa katawan, dahilan para paulit-ulit na umatras ang ulo ni Lyle, hanggang sa pumasok ang referee para iligtas si Lyle mula sa karagdagang parusa sa 1 minuto at 8 segundo ng round. Palaban siya. Tinanggal sa Boys High School at nasaktan si Lyle. Nakarating si Ali kay Lyle. Alanganin si Lyle, nasaktan ng kaliwa sa alauna. 8 ng round, laban sa lubid. Tinatakpan niya ang sarili. Hindi muna todo si Ali habang nasa mga lubid si Lyle, pero patuloy siyang sumusubok. Ika-11 round na, kontrolado ni Ali. Sa huli, sumubsob si Lyle at natigateg. Handa nang bumagsak si Lyle ngayon. Tingnan mo, Muhammad Ali. Ito si Muhammad Ali. Ganito siya, kahit 33 na siya. Bigla na lang, mula sa wala. Ang kaliwang hook kay Lyle, napaatras siya sa lubid. Si Ali ang may buong kontrol. Pinaghihiwalay na sila ngayon. Itinigil na ang laban. Sa referee, si Referee Hernandez. Tumututol si Lyle. Si Ron Lyle hindi na muling nagkaroon ng pagkakataon na lumaban para sa titulo ng mundo. Pero noong gabing iyon sa Las Vegas, ang dating bilanggo mula Denver ay hinarap si Muhammad Ali at mas napalapit sa tagumpay kaysa inaasahan ng marami. May protesta si Lyle at ang kanyang kampo sa paghinto ng laban, na tinawag ng kanyang trainer na si Chicky Ferrara na kontrobersyal at hindi patas. Pero si Ali, tinuri niya si Lyle bilang teknikal na boksingero na mas mahirap kalaban kaysa akala niya. Tinawag ni Lyle